Hello, hello, hello! Today, maglalagay tayo ng active balancer sa ating solar homes life PFR battery. Titingnan natin kung tataas ba yung capacity na makukuha natin. Last time, 278 amp hour lang yung nakuha natin kasi hindi talaga napupuno yung isang cell. So, kapag binalance ba natin, tataas yung makukuha natin capacity. So, first, kailangan nyo buksan. May tornilyo lang sa both sides. Tanggalin nyo lang yan. Ang active balancer na gagamitin natin ay itong capacitor type na 5 amp active balancer. Ang pagkabit naman madali lang. Susundan nyo lang yung kung paano kinabit yung BMS. So tanggalin muna natin yung BMS. Yan. Taas lang yan. Tapos kailangan nating paluwangin to. Tatanggalin lang yung main na negative at positive. Tapos, i-lift nyo lang pataas to. Dahan-dahan lang. Make sure hindi magdidikit to sa mga terminals ng battery. So, ito yung main na positive, ito yung main na negative. Makikita nyo dahil ito yung black na wire. Pwede rin kayo gumamit multimeter para ma-verify nyo kung nasan yung main na positive at negative. Pero, ayan, makikita nyo naman eh. Black na wire, negative yan. Tapos yung flow, ganyan. Ito yung main positive. Yung pagkabit na active balancer, ganun din. Susundan lang natin kung paano kinabit yung BMS. So, etong black na wire, dito rin yan, sa negative. Sa black na wire din ng BMS. Tapos, sunod-sunod na lang yung wires na ikakabit. Dito. Tapos yung susunod na wire dito. Susundan nyo lang kung paano kinabit yung BMS. Tapos, ito yung main positive natin, kulay pula. Dito, sa main positive ng battery. Para maganda, kakabitan natin ng terminal lugs. If meron tayong magkakasya dito, ito ang gagamitin natin. Ayan, so, kikrimp lang natin. Kung wala kayong pang crimp, pwede nyo namang isolder dito. Medyo malaki kasi yung butas na ito. So, fino-fold ko yung wire para pag crimp natin masikip. Ayan. Again, kung wala kayong pang crimp, ay pwede nyo naman isolder lang. Pwede natin ikabit. Ayan, main negative. Tapos, susunod na wire. Ayan, sunod-sunod lang. Tignan nyo lang, sundan nyo. Ito yung unang wire. Yung susunod na wire andito. If ayaw nyo ikabit dito, pwede rin naman sa kabilang side. Kasi same lang din naman yan. Nagka-connect naman yung bus bar na yan. So pwede din dito kung gusto nyo. So kakabit natin dito para pakita lang sa inyo. Huwag nyo masyadong higpitan kasi malambot yan, aluminum. Baka masira. Susunod na wire. Pag niluwangan nyo pala, tignan nyo, niluwangan ko ay humiwalay ng konti. Itulak nyo lang para hindi sila maghiwalay. Ma-compress pa rin. So, ganun lang. Madali lang. Sige, patong na natin to. Kapag hindi nyo na-compress kanina, medyo mahihirapan kayo ikabit to. Ayan. Pumasok naman na maayos, so ibig sabihin ay okay naman. Ilusot lang natin yung wire. Make sure hindi maipit. Yan, okay na.
na. Tapos kabit natin to. Hindi ko pa inigpitan talaga to kasi ilalagay nga natin to. Yan. Remember, wag nyo muna ikabit yung mga to. Dapat naka-fix na yung mga wire bago nyo ikabit sa active balancer at sa BMS. Then yung main negative. Bago nyo pala dapat pinatong yung BMS ulit dito, dapat dinouble check nyo yung wiring nyo, yung pagkakasunod-sunod. Pwede nyo rin i-check yung voltage, like ganito. Negative. Mag-ingat lang kasi may power na yan. Makikita nyo dapat yung voltage ng cell. Ayan, 3.3. Tapos pag minove nyo ng isang step yun, mag-a-add lang dapat yung voltages. Dapat sakto yung pag-add nila. 3 volts. Hanggang umabot sa 13.3. Kapag nag-step ng mas mataas yung voltage or mababa, mali yung wiring nyo. Dapat kung 3 volts yung every voltage ng cell, makikita nyo 3, 6, 9, 12. Ganun. Yan. Since okay naman na, pwede na natin ikabit yung BMS. Bigyan ko lang ng cover yung ilalim para hindi ma-short. Yan. Pwede na natin saksak. May ilaw na. Saan ba natin magandang pwede ikabit? Ayan, binawasan lang natin yung kalat. Hindi ganun kaganda pero okay na kaysa kung saan napupunta yung mga wire. So, ganun lang po maglagay ng active balancer. Sinundan lang natin yung dating nakalagay na BMS. So, since may active balancer na, dapat nag-work na yan. Itinatry niya na i-balance yung mga cells natin. Para mapabilis yung pag-balance, kailangan nyo i-fully charge para mas maglayo yung voltage nila. Kasi pag fully charge natin, doon natin makikita yung imbalance ng mga cells. Doon talaga mag-work yung active balancer natin kapag malapit na mapuno. So, i-charge lang natin. Ang gagamitin kong pang-charge ay yung power supply natin para tuloy-tuloy lang siya mag-charge. I-set ko lang sa 14.65 yung voltage ng power supply. Tapos, start natin. Ayan, mag-charge na siya. Sige, babalik tayo pag puno na. Ayan, iniwan natin overnight at fully charged na siya. Check na natin yung voltages ng mga cells. 3.65, 3.65, 3.65 at 3.65. Balance na talaga. Now, i-discharge na natin para makita natin kung taas ba yung capacity na makukuha natin. Pero yung pag-discharge natin, tanggalin natin itong active balancer. Para tignan lang natin kung hindi na siya mawawala sa balance. Kasi kung hindi siya mawawala sa balance, ibig sabihin maganda yung cells natin at hindi lang talaga na top balance ng maayos. Discharge current natin 20 amps, cut off voltage 10 volts. Ayan, so balik tayo pag tapos na yung discharge test. So, ayan, tapos na yung capacity testing natin at yung nakuha natin capacity ay mas tumaas na. Ang nakuha natin ay 285 ang power. Now, i-check natin yung voltages ng cells. Tingnan lang natin kung balance. Tapos, i-charge din natin. Titignan natin kung balance pa rin kapag katapos nating i-charge. Tingnan nyo, tinanggal natin yung active balancer. So, hindi pa gumagana yung active balancer niyan. Ginamit lang natin yung active balancer para mabalance yung cells. Tapos tinanggal din natin 2.8 yung isang cell, 2.7, 2.7, 2.7. Magkakalapit naman. Sa charge natin, tignan natin kung yung first cell na 2.8 ang unang mapupuno. Tapos after nating i-charge, pwede na nating ibalik sa may-ari. Ayan, fully charged na. Check lang natin yung voltage. 3.6, 3.6, 3.6, 3.6.
So ayun, balance pa rin yung cells natin kahit tinanggal natin yung active balancer. Ganun naman yun kailangan nyo lang i-top balance yung cells. At kapag gagamitin nyo na, kung maganda talaga yung cells nyo, kahit gamitin nyo na, i-cycle nyo na siya, dapat mag-stay pa rin na balance yung cells nyo. Pero maganda pa rin talaga na naglalagay ng active balancer para nakaabang na in case mawala ulit sa balance, ibabalance niya na. So ayun, I think okay na tong battery na to. Kabit na natin yung active balancer. At pwede nating ibalik sa may-ari. So, tumaas yung capacity na nakuha natin. Nadagdagan, naging 285 amp hour. So, ayun po, yung paglagay naman ng active balancer, pareho lang din yan dun sa mas maliit na 120 amp hour. Kasi, same lang naman yung construction nila sa loob. So, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!